pagka yung tinutulungan mo ay na-appreciate yung yung binibigay sa'yo, isa yun. Mas lalo akong natutuwa sa... masaya po ako, Lord, na binago niyo po si Dr. Love. Siyempre yung views natin kapag nakita natin mataas yung views. And mga packages. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga Ngaral, Chapter 2 po tayo. Week 2 natin, dun po sa ating buhay series or life series. Ayan ang first question po natin. Ano ang tatlong simple joy and simple pleasures na meron ka sa buhay mo ngayon? Mga maliliit na bagay na nagdadala sa'yo ng saya. Pwede rin pong sumagot yung ating mga viewers. Bagay, tao, sitwasyon na nagbibigay. Comment below kung ano po yung tatlong bagay na nagbibigay sa inyo ng saya. Simulan natin kay David. Honest, una-una, YouTube, syempre. YouTube, number 1. Doon tayo kumukuha ng natin ngayon eh. Doon lahat ng ating, bread and butter source ng lahat ng kasiyahan. Syempre, yung family mo, syempre, pag masaya ka din. And yung circle ko ngayon na ginagalawan, yung Team Kalingap. Yan po. Syempre yun nga po, isa din yung YouTube. Pangalawa po, all the Carla. Actually po, kasama na po yun, yung Jomcar. Yung Jomcar na serye lahat po ng Tapos, po ba? Yung companionship na meron na ginagawa ko ngayon. Yung sa Kalingap and outside Kalingap na Circle of Friends. Tapos yun po, tatlo na pala yun. Opo. And mga packages. Sa akin po ang nakakapagpasaya sa akin, siyempre po yung pera. Kasi pag wala akong pera, pag wala po kasing pera, malungkot. Tapos, pangalawa po, siyempre yung mga anak ko, masaya pag nabibili ko yung gusto nila. Siyempre po yung grupo natin, Team Kalingap, kasi masaya ako pag nandito ako sa Kalingap. Yan, masaya po ako pag nandito sa Kalingap, yung pong pangatlo. Yun po, basta yun po yung nakakapagpasaya sa akin. Simple joy, simple joy. Yun po, pera, family, yung mga anak ko, tapos yung Kalingap, nakakapagpasaya po. Simple joy. Pagkain. Pagkain, siyempre. Pagka stress reliever din ng pagkain eh. Masaya ako, makakain ko lang yung mga pagkain na gusto ko. Mga samgyup, ganyan. Yeah. Pitsu, mga ganyan. Pangalawa, asawa ko. Yan. Joy ako. Masaya akong kasi nanonood kasi. Hindi, tatlo kasi. Wala namang ranking yan eh. Hindi, walang ranking yan. Sabi tatlo lang daw, wala naman, hindi naman specific. Siyempre, asawa ko kasi napaka-supportive. Masaya kami ngayon. Siyempre, yung pangatlo, YouTube na. Yan. Thank you. Siguro ako ang simple joy ko, pera din, pera. Tapos, pamilya. At ang makasama ang K-Boys. Ako siyempre yung yung papasaya sa akin yung family ko. Yan, happy birthday nga pala sa anak kong panganay. Ngayon, happy birthday. Yung anak kong panganay si yan, 16 years old na siya ngayon. Parang Jumong. Kasi nung panahon ng pinangalan niyo doon sa kasagsagan ng Jumong. Paborito panoorin namin yun dati. Yan. Kaya Jumong. Siyempre nagpapasaya rin sa akin yung ginagawa ko, yung mga tsorya-tsorya comedy. Yung inano sa akin ni Kalinga Prab na karakter, yan, nakapagpasaya rin sa akin. Salamat.
Hello po mga kalingap. Ako pala si Drexen. Ayun po. Three things na nagpapasaya po sa akin or nagbibigay sa akin ng pressure. Siguro po pwede pong tao, di ba po? Sa akin siguro po yung family na meron po ako ngayon. Hindi po yung family related po, blood related po. Pero yung family po na sila, Pastor Val, sila Ma'am Edna po, yan. Opo, sa church family, especially doon po, na nagbibigay po sa akin kasi parang ang boring ng buhay ko pag wala sila, ganun po ba. Sabay, ang dami kong bagay na natututunan, experience, ganun po. Sabay, pangalawa po yung study ko po, hindi po siya decrease, pero nag-i-increase po siya, ganun. Opo. Masaya po. Hindi, syempre po yung masaya po pag magaganda yung score eh. Masaya pag magaganda yung score. Pangit pag hindi, syempre. So, ayun po, sabay yung pangatlo po, ano po ba? Siguro yung pangatlo, yung hilig ko. Yung hilig ko sa instrument, hilig ko sa technology, parang ganun. Parang na-achieve siya ng unti-unti, step by step. So, yun lang po sa akin. Sa akin, simple lang muna. Siguro dito lang muna sa mundong ginagalawan ko ngayon. Una, yung nakakakita ako. Masayang masaya. Pangalawa, yung kasama ko kayo. Kasi sobrang saya naman talaga pag kasama ko kayo. Saka, syempre, pangatlo, may YouTube na ako. Yay! So, yun lang, simpleng nagpapasaya sa akin. So, dito lang muna pero marami nagpapasaya sa akin. So, yun lang. Grabe. Lakas. Congrats bro. Ako po nakakapagpasaya sa akin. Pinakauna siguro yung nagagawa ko yung mga gusto ko ngayon, yung kunyari, happy po ako sa pagbablog eh. Feeling ko art yung pag nag-e-edit ng video. Art siya. So yun, parang napapasaya ako, parang nagagawa ko yung passion ko sa work. Yun. Tapos pangalawa yung supporters po. So kapag marami kang supporters, parang feeling mo talagang parang may nagagawa kang tama. Parang pag na-appreciate ka nila, parang sobrang nakakatuwa po. And syempre pag maraming supporters, maraming pambigay. Tapos pangatlo po yung family, friends, and yung ating asawa syempre. Huwag natin kalimutan, mapapanood niya to. Akin, simple joy. Siguro una yung hugs and kisses from my family tuwing darating ako, tuwing uuwi. Pangalawa yung syempre yung views natin kapag nakita natin mataas yung views. Tapos pangatlo, positive comments. Yun. Pag nakabasa tayo ng mga magagandang comments. Yun. Sa akin una relationships, sama-sama na dun eh. God, making wife happy, and ito po, na-enjoy ko to palagi. And pangalawa, blessings. Yung blessings na alam ni Lord kung ano yung kailangan natin and nagpo-provide siya sa needs natin. Pangatlo, hobbies. Na-enjoy ko yung basketball kahit di ako palagi nakapag-basketball. Pag maraming nakakapanood ng Bible study natin, natutuwa ako. Tapos ang ganda ng mga comments na parang kasabay daw natin sila habang ginagawa. So sa akin, masaya ako sa mga bagay na yun. Simple joys. Akin, simple joy ko. Yan. Ayan. Yung aking simple joy. Di ba? Siya po ang aking simple joy. Bagong love team ito. Ang una, yung nandyan sila, nabuo ko na, pati yung anak ko. Pangalawa, simple joy ko yung vlogging na nakakatulong ako. Like hindi pa naman tapos pero nakapagpabahay na ako. Yun, mga simpleng bagay na nakapagpasaya sa akin. Siyempre, pangatlo, yung kailangan laging kung tutulong ka, may pera. Kasi kung wala kang pera, wala kang pantulong. Yun lang, ang mga tatlong, mas maraming pantulong, mas masaya. So, yun, sila lang po ang tatlong bagay sila lang po ang tatlong bagay na kapagpasaya sa akin, si Mrs. Love, saka yung aking anak. Pangalawa, yung ginagawa ko ngayon, yung vlogging. Pangatlo, yung pera.
na kailangan ko talaga para sa pantulong. Salamat ng marami. Sa akin, siguro family siyempre. Kahit makita mo lang sila, yun na, sapat na yun, nakakawala na yung lakas. Saka, siguro, pangalawa po, siguro yung pag-i-scout ko, yung paglalayas ko kung saan-saan. Kita naman siguro sa vlog ko, sobrang layas ko, pero hindi naman ako napapagod kapag kung saan-saan ako nagpupunta. Kasi gusto ko talaga yung gano'n, nakaka-relax. Nare-relax ako pag ginagawa ko yun, yung paglaan ako. Saka pangatlo is yung kapag yung tinutulungan mo ay na-appreciate yung yung binibigay sa'yo, isa yun. Mas lalo akong natutuwa sa mga beneficiary ko pag ganun. Simple joy sa akin. Una po yung masaya po ako family ko, may healthy life na po sila, pangalawa, mga kasama kami dalawang kapatid, mga kasama din mga lagi ko, kaya masaya po kami. Pangatlo, part na ako po mga Kalingap family. Part na ako mga Kalingap family. Yun, syempre, unang-una sa akin, unang nagpapasaya sa akin si Lord. Kasi tuloy-tuloy yung blessing, yung biyaya, saka at syempre yung pangalawa yung kasama ako sa team Kalingap, sobrang saya. And laging parang lumapit po sa akin yung mga taong makakatulong po sa akin sa pag-grow araw-araw. Kasi ang mga kasama ko na po is may mga matatanda na, hindi naman sa pero yung may mga yung iba na po yung goal sa buhay, kaya parang na-develop na absorb ko po yung mga lessons sa mga buhay at saka po sa pangatlo po yung mga kasama ko po sa church, sa ministry. Yun, nakakatulong din po sila sa akin sa pag-grow as a person po. Yun lang. Ayan, so punta na po tayo sa text po natin, Ecclesiastes chapter 2. 11 verses lang po siya, so pwede pong magbasa lang ng tigda-dalawa mula kay Kalingap Rab hanggang sa kung sino yung susunod po sa inyo. And then habang binabasa po nila, diyan po tayo kukuha ng reflection. Ito ay tungkol sa buhay. Ito yung observation ng isa sa pinakamatalino, pinakamayaman na experience sa maraming bagay. Pero ang conclusion nito nasa chapter 12. So habang nasa chapter 2 tayo, sinasabi niya yung mga observations niya sa buhay. Baka makarelate kayo, baka mag-agree kayo sa ibang sinasabi niya. So dyan iikot yung reflection natin. Sa chapter 2 muna tayo, verse 1 and 2, si Kalingap Rab. Kamangmangan ang maging makasarili. Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay pinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kung makamit ang karunungan, ipinasya kung magpakalasing sa alak. Sa loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagay niya sa mundo. Sa mundong ito, nakagawa ako ng mga dakilang bagay, nakapagpatayo ako ng malaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako para sa aking sariling mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng mga punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Pumukay ako ng mga balon na pagkukunan na pandilig sa mga pananim na ito. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. At nagkaroon ako ng mga aliping pinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan nang higit kaysa sa lahat na nauna sa aking sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganyang aking pilak at ginto at tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko, iyong totoong marami. Higit akong di nakikila kahit sa sinumang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran.
Pagkatapos ng isip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod ng aking pinuhunan, nakita ko ang lahat na ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Basahin muli natin yung verse 11 ha. So after nung 1 to 10, ang sabi niya, pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko. Yung lahat ng ginawa niya from verse 1 to 10. Ang sabi niya, nag-eksperimento siya. Sinubok niya, ano ba yung magpapasaya sa akin? Okay? Ang sabi niya, pagkatapos inisip ko mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod ng aking pinuhunan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Ang ibig pong sabihin ng paghahabol sa hangin ay parang, ang hangin di ba mahirap, parang chasing after the wind, parang walang kabuluhan. Kung nag-experiment si Solomon ng iba't ibang magbibigay sa kanya ng saya, ano-ano dyan sa nabasa nyo yung sinubukan niya para maging masaya? Yung nakaipon siya ng pilak at ginto, yun yung yaman. Yung pag-inom po niya ng alak po. Sa verse 3 po. Babae. Itong parang gumawa siya ng isang paradise para sa kanya dito. Gumawa ko ng hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy, mapapakinabangan ang bunga. Yung bumili siya ng mga alipin, mga lalaki at babae. Oo. Sa verse 4 po sa English, ang sabi niya, I also tried to find meaning building huge homes. Yun yung sinasabi mo, sa daming properties, daming bahay. Ang dami niyang asawa po. 8. Dami niya. Magaganda pati oh. Wala na daw hanapin pa ang isang lalaki. Yan, oo nga. Grabe yun. Actually sa Bible, ilan nga naging asawa ni Solomon? 700 wives, 300 yung concubines or yung mistress. Okay. Ano lang po Kaya pala single tayo at naubos na si Solomon. Bakit sa tingin nyo, nag-experiment si Solomon nito mga bagay na to, pero sa dulo, ang sabi pa rin niya, parang walang kabuluhan? Saan nyo siya naiintindihan dun sa bagay na yun? Bakit sinubukan na niya yung properties? Maraming alipin, maraming asawa at babae, maraming kayamanan. Pero ang sabi niya, maraming inom, di ba? Pero ang sabi niya, parang wala pa rin. Siguro kung maano ko lang siya sa ngayon, para may tulad po. Kahit ano man pong meron tayo sa ngayon, lahat ng bagay siguro meron tayo ngayon. Material, kahit hindi man. Siguro parang kumbaga kung wala tayong magandang relasyon sa Diyos, parang walang kabuluhan yun. Yun lang po. Ako naman pas dun sa mga binanggit niyang yung ginawa niya para makuha niya yung kaligayahan na gusto niyang makuha. Napansin ko doon kasi syempre minsan yung iba doon na try natin maging masaya, di ba? Pero after nung ginawa natin na yun, after nun, parang malungkot ulit tayo. Parang panandali ang saya lang siya. Kulang pa rin. Panandali ang saya lang. Kung may problema ka, tapos mag-inom ka, after nun, may problema ka pa rin. Pagising mo. Unlike yung kapag yung relationship natin kay Lord is andyan sa puso natin, yung panghabang buhay na saya andun eh. Yung hindi ka mag-worry, yung kapayapaan sa peace of mind, ganun. Yun yung pinagkaiba nung pag na kay Lord. Yung nakakita ko po doon, sinubukan niya po sa una, hindi po siya naging masaya. Hanggang sa pangalawa, hindi pa rin. Hanggang sa dumami po yung sinubukan niya. Ngunit sa bandang uli po ay naisip niya na wala palang kabuluhan. Kaya doon siya nakapag-isip po na baguhin yung kanyang sarili. Which is gusto niya yung sa Panginoon po, baka doon niya makita yung hinahanap niya. Kasi nasubukan niya na po lahat, wala talaga. Walang nangyayari sa buhay. So ganun din po yung nangyayari ngayon sa atin. Pag di po tayo masaya, susubok tayo sa iba. Hanggang sa makagawa tayo ng maraming pagkakamali. Para walang kakontento. Yes, yun po. Kaya umabot sa ganong napakaraming sinubukan. Jury.
Ito po yung theory natin. bilang isang vlogger po. Dati nangangarap lang tayo na maging vlogger. Masaya na tayo pag na-monetize tayo, masaya na tayo nun. Ngayon na-monetize tayo, gusto naman natin kumita. Parang ganoon, di ba? Ngayon kumita na tayo, alam ba, nag 1,000 subscriber. Gusto naman natin mag 2,000 subscriber. Parang wala pong walang pasisidad yung kasiyahan natin. Yun, hindi na natapos, parang ganoon. Ang teorya po dyan, walang kasiyahan. Alam mo, may iPhone 14, may iPhone 14 ka ngayon. May lumabas naman ng iPhone 16, gusto mong bumili na parang gano'n. Kumbaga parang kaya mo naman eh. Recycle, yun lang, ang recycle doon dapat, ang cycle po doon, magpakumbaba tayo. Ayan. Makontento kahit ano. Kung may blessing naman dumating, yun na lang natin. Kung ano meron tayo, makontento tayo. Yan. Marami kasi ngayong lalo na sa mga kabataan pas, lagi nilang hinahanap yung happiness. Puro happiness and hinahanap nila yun sa mundo. Masasabi ko lang, kung naghahanap ka ng happiness, hindi mo siya mahanap sa mga material na bagay o sa mga makamundong gawain. Kasi katulad ko dati, grabe din yung happiness. Paghahanap ko sa happiness kasi, kunyari nasa barko ka, malungkot kasi talaga pas eh. Ang gagawin mo, gagawa kayo ng parang para maging masaya, magbibidyoke kayo, maglalayas kayo, bibili kayo ng Jordan, bibili kayo ng sapatos. Nakabili ka na ng 10 sapatos, kulang pa rin. Kasi hindi talaga yung tunay na kasiyahan, hindi bagay or hindi yung hindi yung mga nabibili mo lang, parang it's more than that. Para sa akin po siguro yung about kay Solomon po, hindi niya po siguro, parang ang natatagpuan niyo po happiness. Kasi po, di ba, there's difference between happiness and joy, di ba? So parang hinahanap niyo, ang nakikita niya po is happiness lang. Pero ang gusto niya talagang makamtan sa sarili niya, yung joy. Kaya pala sinasabi po sa Bible na kahit makamtan daw natin yung buong mundo, kung wala daw sa atin ang Diyos, wala daw pong kabuluhan yung mga bagay na yun. Parang yun po ang kay Solomon, parang hinahanap niya yung Lord, hindi yung hinahanap niya yung mga bagay. Parang gano'n. Siguro yung doon sa lahat ng verse na yun, may punto lang yun, isa lang punto nun. Bale, ano man yung kasiyahan, gusto mong mangyari sa buhay mo, yung nagpapasaya sa'yo, higit pa sa magpapasaya sa'yo, ano lang. Para sinasabi doon na hindi pa rin nahanap ni Solomon yung kasiyahan niya talaga eh. Hahanapin niya yun. Saan niya yun matatagpuan? Sa katulad ko, kunwari sa buhay ko, sa sarili ko, ako. Ano ba yung dapat nagpapasaya sa akin? Kahit ano man makuha ko sa buhay ko, ito masaya na ako dito. Siyempre, hahanap pa ako ng magpapasaya sa akin. Sasaya pa dapat ako, ganyan. Pero, sa lahat sa ating tayo dito, siyempre, parang pinapahiwatag yun sa nasusulat na yun na isa lang dapat ang nagpapasaya sa atin. Dapat yung Diyos lang. Sa katulad ko, hindi pa naman ako sobrang malapit. Totoo po ito, hindi po ako malapit sa Panginoon. So, kailangan ko dapat lumapit sa Kanya. Yun lang. Yung sa akin, tungkol doon sa verse 1 hanggang 11, lahat po yan dinaanan ko. Dumating yung mga panahon na hindi ako nasisihan sa isa. Dumating din sa punto na ang dami kong babae. Ang dami kong babae. Yung girlfriend lang. Ito, hindi alam ni Mrs. Love, alam niya. Ang katotohanan, yung cellphone ko, kinuha nila yung Google nito para mabuksan lang nila yung messenger ko. At may kaaway siya ngayong umaga, mamayang hapon, iba naman ang kaaway niya. Hindi niya alam kung sino talaga ang babae ko. Dati yun, nung meron tayong pera, meron tayong kapangyarihan, meron lahat. Dumating pa yun sa, hindi niya to alam. Hindi niya to alam. Wala siyang kamalay-malay noon. Nagpapadoktor ako, isinama ko siya. Kasi kailangan uminom ako at uminom siya ng gamot na antibiotic. Yun yung mga sobrang kalandian ng aking katawan noon. Na wala akong kasiyahan sa isang babae. Pero ngayon, yes, relate talaga dito sa kwento ko. Hindi ko nga lang na-reach yung 700 na babae. Yun na hindi ko na-reach. Pero kung baka marami talaga. Kumbaga, date sa umaga, date sa gabi, date sa tanghali ako. Ganon ang naging buhay ko noon. Kasi marami akong pera na nagiging kampante ako. Bukas marami pa rin akong pera. Tapos ang dami mga bagay na dapat sayang.
Nanghinayang ako dun sa mga nawala sa akin. Nawala lahat. Kaya ngayon, nagtitiis kami mamundok, dalawa ni Mrs. Love, para mabawi namin yung mga nawala. Kumbaga, pinupulot namin dalawa, yung... Pero masaya ako dito sa ginagawa ko. Ang sabi ko nga, saya talagang, sobrang saya. Saya dahil dati wala akong pakialam, masira pamilya ko. Iniisip ko, magpapamilya naman ako ng iba. Selfish ako nung araw, grabe. Talagang, sinasabi ko, sige, pag sinabi ko sa babae, yung lahat ng layaw mo, ibibigay ko, basta akin ka lang. Ganon. Tapos, huwag mo intindihin pamilya ko dahil ang pamilya ko, masaya na sila doon sa kanila. Hindi ko alam na nasasaktan ko na pala sila. Hindi ko naramdaman yun na nasaktan sila. Basta ang naramdaman ko, masaya ako sa ginagawa ko. Yun ang mga bagay na pinagsisiyang ko. At salamat na mayroong ganitong gawain at salamat na nandito ako. At salamat nabuo ko muli ang pamilya ko sa kabila ng aking kawalangian na ginagawa sa kanila noon. Salamat ng marami. Binigyan tayo ni Lord ng freedom. Mag-try na hanapin natin sarili nating happiness. Pero nasa atin pa rin yung desisyon para hanapin natin yung ating tunay na magpapasaya sa atin. Na which is si Lord lang talaga yun. Walang iba. Kasi tulad ni Solomon, nandyan na lahat. Nandyan na ang nandito sa kahit nga siguro kung may spaceship na nun, mapunta pa siya sa ibang planeta para maghanap ng happiness dun. Pero Wala pang kotse nun. Wala pa. Collection ng cars. Mga So, kabayo lang. ang desisyon pa rin sa bandang huli. Bandang dulo ng lahat ng ating paghahanap ng kasiyahan ay nasa atin. Which is si Lord lang na magdesisyon tayo na tayo mismo lumapit sa Kanya at sa Kanya natin hanapin yung kasiyahan na hinahanap natin. Palakpakan po natin. Sa Diyos hanapin. Ano po? So, chapter 2 tayo ng mga ngaral. Sa mga viewers po, ano pong masasabi nyo sa ating pinag-usapan? Sa comment section, type nyo po sa ating discussion. Verse 2, hinanap niya sa kasiyahan, laughter. Diba? Ang sabi nyo kanina, hinanap din niya sa bisyo, liquor. Diba? Hinanap din niya, saan pa? Relationships, mga babae. Diba? Hinanap din niya sa big projects or parang mga ari-arian. Pero sa dulo, I think maganda yung nire-remind po sa atin ng Bible na actually marami namang testimonies na di ba? Yung mga parang nakuha na nila yung lahat, kasikatan, yaman, pero sa dulo may kulang pa rin. Maraming examples na. At ang sabi nga ni David, pwede namang subukan. Ang isa ding pwede nating isipin, hindi mo kailangan subukan ng mali para ma-prove mo na hindi yun maganda. Mas maganda matuto na tayo sa pagkakamali ng marami ng iba. Plus sa buhay ng bawat isa na naibahagi dito. Natutuwa po ako ngayong week kasi kay Lord po ang papuri. Yung example ng Bible study nakikita po natin sa buhay ng bawat isa kila Dr. Love. At least may testimony ng asawa. I mean, that's powerful po, no, na maririnig mismo sa iba. So, thank you very much. So this week ang topic natin, no, sa buhay, sinubukan niya yung iba't ibang kasiyahan, pero hindi niya natagpuan sa material na bagay. Sabi nga ni Rab, hindi natagpuan kasi temporary lang din. At ang sabi naman din ni Drex, ay magkaiba yung happiness, magkaiba yung joy. Yung happiness, kapag may happenings, happy ka. Diba? Yung joy, it's a gift from God. At yun yung gusto ng bawat isa. Pag-pray tayo ni Kalinga Prab. At yan po, next week, chapter 3 tayo. Pwede nyo na rin basahin bago pa lang dumating yung next week. Pray po tayo. Lord, thank you Lord sa muli, Panginoon, sa pagkataong ito na pag-aralan ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, tunay nga po ng joy or kompletuhan, fulfillment ay sa iyo lang namin matatagpuan at hindi sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa amin, ang puso namin, na hanapin ka, Panginoon, at hindi ang mga bagay na magpapahamak sa amin dito sa mundo ito. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Pastor ER kasi ginamit niyo siya para kami ay matuto at mas makilala ka namin, magkaroon ng relationship sa iyo.
naway maitanim po ito sa aming puso at isipan at may bahagi rin po sa aming mga mahal sa buhay. Lang po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So next week po, chapter 3 po tayo.